Natanong nyo na ba minsan sa sarili ninyo, ano kaya ang sekreto ng mga taong umabot ng 9 o kahit 100? Yung mga lolo't lola na kahit may edad na parang hindi pinapansin ng katawan ng taon. Malakas pa rin, masigla at masarap kausap. Hindi lang swerte ang meron sila. Madalas nasa araw-araw na ginagawa. Nila lalo na sa pagkain. Kaya ngayon pag-uusapan natin ang 5 gulay na makakatulong hindi lang sa pagpapahaba ng buhay, kundi sa pagbibigay sigla sa araw-araw. Mga gulay na kayang-kaya nating hanapin sa palengke o sa bakuran lang. Pero hindi natin namamalayan, super gulay pala ang mga ito para sa katawan lalo na sa ating edad. Hindi ito isang tipikal na listahan lang. Bibigyan ko kayo ng totoong payo, kwento ng mga nakaranas nito at tips kung paano ninyo maisasama ang mga gulay na to sa inyong pagkain kahit simpleng ulam lang sa bahay. Unahin natin ang isa sa pinakasimple pero sobrang makapangyarihang gulay. Malunggay. Kung may gatas ng ina, may ginto ng bakuran din. At dahil ang malunggay, kahit gaano karaming nutritionist ang tanungin mo, malunggay ang isa sa palaging binabanggit. Bakit? Dahil punong-puno ito ng vitamin A, C, calcium, iron at antioxidants. Alam nyo ba sa isang pag-aaral, nakita na ang malunggay ay may taglay na anti-inflammatory properties. Ibig sabihin nakakatulong ito para bawasan ang pananakit ng kasukasuan, rayuma at iba pang karaniwang sakit ng matatanda. Kaya kung madalas kayong sumakit ang tuhod, likod o braso, subukan ninyong dagdagan ang malunggay sa inyong pagkain. Paano ito isama sa araw-araw? Simple lang, haluan ng tinola, munggo o kahit simpleng sabaw lang. Yung iba nga iniinom ang pinakuluang tubig ng malunggay tuwing umaga parang tsa. Kung meron kayong bakanteng lote, subukan nyong magtanim. Mabilis lumago at libre pa. Kung sa tingin nyo na overhype na ang malunggay, ang susunod na gulay ay underrated. Pero dapat kilalanin ng mas marami. Talbos ng kamote. Hindi lang ito pagkain ng manok o pang-probinsya. Sa totoo lang, ang talbos ng kamote ay superfood din. Mataas sa antioxidants, vitamin B6, iron at lalo na fiber. Bakit mahalaga ang fiber sa edad natin? Kasi habang tumatanda, bumabagal ang ating panunaw. Minsan constipated tayo o hirap dumumi. Ang fiber ay parang walis tingting sa loob ng tiyan. Nililinis nito ang bituka, binabawasan ng cholesterol, at pinapababa ang risk ng heart disease. Kaya kung gusto nyong manatiling malinis, ang katawan at hindi kabagan, o matigas ang tiyan, gawin nyong regular ang talbos ng kamote. Pwede itong igisa lang na may bawang, sibuyas at kaunting asin. O kaya naman pakuluan at gawing salad na may suka at kamatis. May kakilala ako si Aling Tasing, 74 years old, taga Batangas. Dati araw-araw siyang bloated at palaging nanghihina. Pero simula nung sinubukan niyang kumain ng talbos ng kamote 3 beses linggo, halos nawala ang kanyang mga reklamo sa tiyan. Mas madalas na siyang lumalakad sa umaga at mas magaan daw ang pakiramdam niya. Tandaan niyo, hindi kailangang mahal ang pagkain para maging masustansya. Minsan nandyan lang sa tabi-tabi ang solusyon. Ang pangatlong gulay na gusto kong i-share sa inyo ay madalas nating binabaliwala. Kalabasa. Oo, yung kalabasa na lagi nating nilalagay sa ginisang gulay o tinola. Pero hindi lang ito filler. Isa itong napakahalagang gulay para sa ating mga mata, puso at resistensya. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan. At sa mga may edad, mahalaga ito para sa malinaw na paningin. Kung minsan parang lumalabo na ang mata natin hindi dahil sa edad lang, kundi dahil kulang tayo sa tamang bitamina. Hindi rin alam ng marami ang beta-carotene ay antioxidant din laban sa cancer at sa pagkasira ng cells ng katawan. Pwede niyong ihalo ang kalabasa sa sabaw, gawing ginataang kalabasa o kahit gawing mashed squash. Yung iba piniprito pa na nga na parang fries pero mas masustansya. May isang senior center sa Quezon City na nag-try ng meal plan na may kalabasa halos araw-araw. Alam nyo ba sa loob ng 2 buwan bumaba ang blood pressure ng halos 60% ng mga participants kaya hindi biro ang tulong ng kalabasa sa kalusugan. Ngayong alam niyo na ang 3 gulay na ito, malunggay, talbos ng kamote at kalabasa, siguro napapaisip na kayo. Kung alin sa mga to ang kaya niyong subukan sa susunod na hapunan nyo. Pero teka lang, hindi pa tayo tapos. Sa susunod na bahagi ng video, ibabahagi ko pa ang 2 pang gulay na kahit madalas ay hindi bida sa lamesa tunay na bayani sa ating katawan. Isa rito, napakabisa para sa puso at immune system. Yung isa naman makakatulong sa memorya at lakas ng katawan. Kaya kung gusto nyong matutunan pa kung ano ang mga yon, tuloy lang ang panonood. Comment 1 kung andito ka pa at gusto mo pang matutunan. Ang natitirang gulay.
Salamat kung andito ka pa. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na gulay para sa mahabang buhay. Ampalaya. Oo, ampalaya. Alam kong maraming hindi fan ng lasa nito. Pero kung malalaman lang ng lahat kung gaano ito kabisa sa katawan, baka matutunan din nating mahalin ito kahit konti. Ang ampalaya ay kilala sa pagiging anti-diabetic. Marami sa ating mga seniors ay may diabetes o pre-diabetic. Ayon sa mga pag-aaral, may natural compounds ang ampalaya na tumutulong pababae ng blood sugar levels. Isa itong halamang gamot na hindi lang basta pang-ulam kundi pang-iwas din sa sakit. Kung ayaw niyo ang sobrang pait, subukan niyong ibabad muna sa tubig na may kaunting asin bago lutuin. Pwede itong ihalo sa itlog o igisa na may sibuyas at kamatis. Yung iba nga ginagawang juice pero para sa mga matapang na lang siguro yon. May isa akong subscriber na laging nanonood. Si Mang Ian, 67 years old, taga Pampanga. Sinimulan niyang kumain ng ampalaya 3 beses linggo. Pagkatapos ng 1 buwan, bumaba ang blood sugar niya at ngayon mas kontrolado na ang diabetes niya. Minsan hindi gamot ang sagot. Minsan nasa plato natin ang sagot. Ngayon ang huling gulay na hindi dapat mawala sa listahan ay ang pechay. Simple, mura, madaling lutuin pero napakaraming benepisyo. Ang pechay ay mataas sa calcium, potassium at vitamin C. Lahat ng ito kailangan ng ating katawan para sa malusog na buto, magandang dugo at matibay na immune system. Habang tumatanda tayo, mas nagiging marupok ang ating mga buto, kaya napakahalaga ng calcium at potassium. Marami sa atin ay ayaw na ng gatas, pero pwede natin itong palitan ng pechay. Hindi lang ito pang sinigang. Pwedeng itong igisa, gawing lumpia o ihalo sa mami. May mga studies na nagsasabing ang regular na pagkain ng leafy greens tulad ng pechay ay nakakatulong din sa cognitive function. Ibig sabihin, tumutulong ito para mapanatiling malinaw ang isip at iwasan ng demensya o Alzheimer's. Kaya kung gusto nyong manatiling alerto at matalas ang pag-iisip, isama nyo na si pechay sa lamesa araw-araw. Libre na masustansya. Ayan, 5 na ang ating mga gulay. Malunggay, talbos ng kamote, kalabasa, ampalaya at pichi. Pero ang tanong, paano mo ito isasama sa araw-araw mong pagkain nang hindi nagsasawa? Yan ang pag-uusapan natin sa huling bahagi ng video, kung paano gawing bahagi ng buhay ang mga gulay. Bibigyan ko kayo ng mga simple pero epektibong tips, recipe ideas at motivational advice para ma-enjoy ninyong kumain ng masustansya. Comment andito ka pa rin at excited kang malaman ang mga simpleng paraan para gawing panghabang buhay ang gulay. Kung andito ka pa, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin seryoso ka sa pag-aalaga sa sarili mo. At yan ang unang hakbang para sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Ngayon, paano ba natin maisasama ang mga gulay na to sa ating araw-araw na pagkain? Una, mag-umpisa sa maliit. Hindi mo kailangang kumain ng lahat sa isang araw. Pwede mong ischedule halimbawa Lunes malunggay sa tinola, Miyules talbos ng kamote na salad, Biyernes, ginata ang kalabasa. Basta't may consistency, makakasanayan din ng katawan mo. Pangalawa, gawing masarap. Madalas iniisip natin na healthy food, she would UNBL food. Pero hindi totoo yan. Lagyan ng bawang, sibuyas, kaunting luya. Gumamit ng suka o kalamansi. Iba ang sarap ng natural kapag alam mong nakakatulong ito sa katawan mo. Pangatlo, i-share sa pamilya. Mas masarap kumain ng gulay kapag kasama ang mga mahal mo sa buhay. Turuan din natin ang mga apo natin. Ikwento natin kung bakit kumakain tayo ng malunggay, pechay o ampalaya. Mas nagkakaroon ito ng kahulugan. Pang-apat, mag-imbak. Kung may bakuran kayo, magtanim. Kung bibili, sa palengke, bumili ng maramihan at ihiwalay sa freezer. Hindi kailangang araw-araw na sa palengke. Maging madiskarte lang. At higit sa lahat, ipagpatuloy mo. Hindi ito crash diet. Hindi ito isang linggong challenge lang. Bakit nagawa siya ay isang lifestyle na? Mas makikita mo ang resulta hindi bukas. Pero sa mga susunod na taon, mas malakas, masaya at mas mahaba ang buhay mo. Kung gusto mong mas maraming content na tulad nito, practical, masarap pakinggan at nakakatulong sa kalusugan, smash subscribe para wala kang mamiss. Comment doon kung natapos mo ang buong video at share mo rin kung alin. Sa mga gulay ang paborito mo. Maraming seniors ang gustong kumain ng masustansya pero kahit anong gulay pa ang ihain kung may maling paraan ng pagkain, sayang din ang epekto. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang 3 karaniwang pagkakamali ng mga matatanda pagdating sa gulay at paano ito itatama para mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo. Una, sobrang lutong gulay. May mga nanay o lola, tayong sanay magluto ng gulay
na halos matunaw na sa kaldero o malambot at madaling nguyain pero maraming nutrients ang nawawala kapag overcooked. Halimbawa, ang vitamin C ay madaling mawala sa sobrang init. Ganon din ang fiber imbes na makatulong sa panunaw na babawasan ang bisa nito. Ang solusyon is steam lang ng ilang minuto. Gisa lang saglit o kung kaya nyo subukan ng half-cooked na gulay. Hindi lang mas masustansya, mas may texture at lasa pa. Pangalawa, pagsasawa sa isang gulay lang. May mga seniors na kapag nasanay sa kalabasa, kalabasa na lang araw-araw. Pero ang katawan natin ay nangangailangan ng iba't ibang nutrisyon. Iba ang binibigay ng pechasi sa binibigay ng talbos ng kamote. Kaya mahalaga ang variety. Pwede niyong gawin itong simple. Gumamit ng schedule. Halimbawa, Lunes, malunggay, Martes, talbos ng kamote, Miyerkules, kalabasa, Hubes, Pechay Biyernes, ampalaya. Ganun lang kasimple. Ikot-ikot nyo lang para hindi magsawa at para mas kumpleto ang nutrisyon. Pangatlo, paniniwalang basta gulay healthy na. Maraming matatanda ang naniniwala na kahit piniritong gulay okay lang basta gulay. Pero kapag binabad mo sa mantika ang gulay, bumababa ang sustansya at tumataas ang kolesterol. Halimbawa, pechay na deep fried, sayang. Mas maganda kung iwasan ang mantika. Kung maggisa man, gumamit ng kaunting olive oil o coconut oil. At mas okay kung sabaw, steam or inihaw. Maliit na pagbabago pero malaki ang epekto. Sa tamang luto, tamang schedule at tamang mindset, mas makukuha mo ang buong sustansya ng gulay. Sa next part, may bonus segment pa ako para sa'yo. Pag-uusapan natin ang mga gulay na dapat ingatan ng seniors o may mga gulay na hindi pala bagay sa may alta presyon, gout or kidney problem. Comment 4. Kung andito ka pa at may natutunan ka, alam natin na gulay ay mabuti para sa katawan. Pero may mga kondisyon sa kalusugan na nangangailangan ng limitasyon o pag-iingat. Lalo na sa seniors, dapat alam natin kung kailan hindi lahat ng gulay ay okay. Una, sa mga may gout o uric acid, iwas sa sobrang talbos ng kamote at spinach. Yes, kahit healthy sila, mataas ang purine content ng mga leafy greens na ito. At kung mataas na ang uric acid mo, pwede nitong matrigger ang gout attack. Hindi ibig sabihin iwasan mo na totally pero huwag araw-arawin. Mag-focus sa low purine veggies tulad ng kalabasa, sayote at repolyo. Pangalawa ay dapat bawasan. Para sa may kidney issues, kung may problema ka na sa kidneys, iwas sa sobrang potassium. Gulay na mataas sa potassium tulad ng kamote, saging at abokado o prutas yan pero relevant, pwede mong tanungin ang doktor mo kung gaano karami ang safe para sa iyo. Pangatlo, para sa may alta presyon o hypertension. Mag-ingat sa mga binuro o inasnan na gulay tulad ng burong mustasa, mataas sa sodium ang mga ito at maaaring magpalala ng alta presyon. Mas okay ang fresh o steamed kaysa pickled. Pangdikapasat, kung iniinom mo ang ilang maintenance na gamot, may gulay na maaaring maka-interact. Halimbawa, ang sobrang spinach ay may vitamin K na pwedeng maka-apekto sa blood thinners. Kaya mahalaga kahit gulay pa iyan na tanungin ang doktor lalo na kung may iniinom kang gamot. Hindi ito para takutin ka kundi para bigyan ka ng tamang kaalaman. Dahil ang tunay na kalusugan, hindi lang basta kain ng gulay, kundi ang tamang gulay sa tamang paraan at para sa tamang kondisyon ng katawan. Kung gusto mong malaman ang 7-day sample meal plan para sa seniors, pwede natin yang gawin sa next video. Comment 5 kung gusto mong makita yan sa susunod. Siyempre kung nakarating ka sa dulo ng video na ito, comment down sa baba at sabihin mo ano ang paborito mong gulay at bakit. At huwag kalimutang i-like ang video na ito. Kung may natutunan ka at smash subscribe para sa mas marami pang tips para sa malusog at mahaba ang buhay.